Mayroon na rin isang linggo simula nang lumipat si Ben mula sa dati nitong inuupahang paupahan. Nagdesisyon ito na lumipat na lang sa isang subdivision na malapit sa kanyang paaralan. Para hindi ito maagang gumigising at ilang minutong lakaran na lang kumpara sa dati nitong tinutuluyan na halos doble pa ang layo. Palagi kasi itong late dahil sa traffic, kaya naisipan na nitong lumipat na lang sa mas malapit na matutuluyan na malapit sa kanilang eskwelahan. Bagamat may kamahalan, ay hindi alintana ni Ben ang buwanang renta sa isang unit na kanyang nakuha sa isang subdivision, isang townhouse unit na may 2 palapag ang kanyang napili dahil mag-isa lang naman ito. Maliban sa nag-iisang anak ay may kaya rin sa buhay ang kanyang mga magulang, kaya lahat ng pangangailangan nito ay naibibigay ng kanyang mga magulang na parehong nasa ibang bansa. Masasabi ni Ben na tama ang kanyang naging desisyon sa paglipat dahil mas komportable siya sa kanyang nilipatan. Hindi tulad sa kanyang dating tinutuluyan na napakaingay dahil sa dami ng borders, at halos wala na gaanong privacy. Kabaliktaran nito ngayon sa bago niyang tinutuluyan, halos wala siyang marinig na mga boses sa mga kalapit nitong mga unit. Ang tanging maririnig lang ay ang mga sasakyang pauwi at papaalis at mga tahol ng aso. Dahil siguro ay karamihan sa mga nasa unit ay may mga trabaho at mga estudyanteng kagaya niya. Madalas na magpuyat si Ben sa kakanood ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. Minsan pa nga ay umaabot na ito hanggang sa 3:00 ng madaling araw, lalo na kapag Biyernes ng gabi, kakanood lang ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. O kaya naman ay mga larong online games, at dahil Sabado nga kinabukasan, ay palagi din itong late nagigising, minsan pa nga ay tinatanghali na itong bumabangon. Hanggang isang gabi, ng kanyang pagpupuyat, ay may napansin siyang kakaibang pangyayari sa loob ng kanyang kwarto. Habang nanonood kasi ito sa kanyang cellphone, habang nakahiga, ay tila may narinig itong bumulong sa kanyang tainga. Kahit malakas ang volume ng kanyang pinapanood, ay klaro nitong narinig ang bulong na nagsasabing, "Matulog ka na." Boses ito ng isang babae. Agad itong napabalikwa sa kanyang higaan at napatingin ito sa paligid ng kanyang kwarto. Hanggang sa mahagilap ng mga mata nito ang orasan. Mag-aalas 12 na pala, ipinagsawalang bahala na lang ni Ben ang kanyang narinig at inisip na nanggaling ito sa kanyang pinapanood at natulog na ito. Tulad ng inaasahan, ay inumaga na naman ito ng gising. Habang papungas-pungas pa ito, dahil kagigising pa lamang nito, ay saglit siyang napatulala sa sahig. Nang may mapansin siyang hindi pangkaraniwan marka. Marka ito na galing sa dugo at hugis pa ito na tila ba nakatayo at nakaharap sa kanya habang siya ay natutulog. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang ito ay kanyang pagmasdan, kinilabutan si Ben sa kanyang nakita. Saglit na nawala ang atensyon nito sa kanyang tinitignan na kakaibang marka sa sahig. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na katabi niya sa pagtulog. Tawag pala ito ng kanyang ina na nasa ibang bansa. Agad naman itong sinagot. Ayon sa tawag ay sinasabihan si Ben ng kanyang ina na naipadala na daw ang kanyang allowance para sa buwang ito. Matagal din silang nag-usap ng kanyang ina sa kanyang cellphone. Nagkamustahan at kung ano-ano pang mga topiko ang kanilang mga pinag-usapan. Sinulit naman nito ni Ben dahil napakadalang ng ganitong tagpo mula sa kanyang mga magulang dahil nga magkaiba ang oras at isa pa nga ay abala din sila sa trabaho. Nasanay na lang si Ben sa ganitong sitwasyon.
Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina sa kanyang cellphone ay muli nitong itinuon ang atensyon sa kanyang tinitignang marka na galing sa dugo mula sa sahig ng kanyang kwarto. Nagulat ulit ito sa kanyang nakita dahil wala na ang mga marka. At tila babula na naglaho, napakusot na lang ito ng kanyang mga mata. Marahil ay namalikmata lang ito, epekto siguro ito ng kanyang pagpupuyat sa isip-isip niya. Ilang sandali lang ay nag-ayos na ito ng kanyang sarili. Lalabas muna ito at pupunta sa sentro upang ilabas ang perang ipinadala ng kanyang magulang. Tulad ng nakagawian nito ay mamamasyal muna kung saan-saan si Ben. Hapon o kaya naman ay gabi na ito umuwi. Minsan naman kapag may padalang pera, ay tinatawagan niya ang kanyang mga kaibigan upang ilibre ang mga ito. Sobra-sobra kasi ang padalang pera ng kanyang mga magulang, madalas ay kung ano-ano ang kanilang mga binibili sa sentro. At syempre tuwang-tuwa naman ang kanyang mga kaibigan dahil pati sila ay naambonan sila ng biyaya galing kay Ben. Pero sa araw na ito ay tila wala sa wisyo si Ben na tawagin ang kanyang mga kaibigan upang ilibre ang mga ito. Parang mas gusto pa niya magkulong sa kanyang kwarto buong maghapon. Kung hindi nga lang sa padala na pera ng kanyang ina ay hindi sana lalabas ito. 6:00 na ng hapon nang makauwi si Ben sa kanyang unit. Namasyal muna ito sa sentro, kumain at naglibang muna bago ito nagdesisyong umuwi. Wala siya gaanong ipinamili ngayon, hindi tulad noong nakaraang padala na bumili ito ng mga kagamitan, mga pagkain na stock niya sa ilang araw, at kung ano-ano pang kanyang mga pangangailangan. Habang binubuksan ni Ben ang pintuan ng kanyang unit ay may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Kahit hindi niya tignan kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan ay alam na niya kung sino ito. At hindi nga siya nagkamali, si Vincent, ang katabi niyang unit, naging kaibigan din ito ni Ben dahil halos hindi nalalayo ang kanilang edad, mas matanda nga lang si Ben ng 1 taon. Madalas kapag umaalis si Ben ay dito niya ipinagkakatiwala ang kanyang unit, napakibantayan muna ito habang wala siya. Nagtaka si Ben sa bungad na tanong ni Vincent. Itinanong kasi ni Vincent kung may iniuwi ba siyang babae o may mga kasama ba siyang babae kagabi sa kanyang unit kasi napaka-inday daw na para bang may mga nag-inuman sa loob ng kanyang unit. Itinanggi naman ito ni Ben ata nag-iwan ito ng mga katanungan sa kanyang isipan. Sa isip niya ay paano mangyayari yun ay siya lang naman ang tao sa kanyang unit. Muling sumapit ang gabi, tulad ng nakagawian ay nagpupuyat na naman si Ben sa kanyang kwarto. Papatayin lang nito ang ilaw ng kanyang kwarto at hihiga na ito sa kanyang higaan sabay hawak na naman ng kanyang cellphone upang manood ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. Halos gabi-gabi na ganito ang kanyang routine, pero mas malala kapag araw na ng Biyernes kasi walang pasok kinabukasan, kapag weekdays naman ay hanggang hating gabi siya. Ilang sandali lang ay may narinig siya na tila umiiyak na babae. Nung una ay dinedman niya lang ito, baka kasi sa kabilang unit lang ito. Hindi matiis ni Ben ang iyak na kanyang naririnig kasi habang tumatagal ay palakas ito ng palakas. Halos hindi na niya marinig ang kanyang pinapanood sa kanyang cellphone at pakiramdam niya ay nasa noob na ito ng kanyang kwarto. Bumangon ito at nagdesisyon na itong buksan ang ilaw ng kanyang kwarto upang tignan kung saan nanggagaling ang iyak na kanyang naririnig sa 10 oras na ng gabi. At dito nga ay napansin niya na ang iyak ay nanggagaling mismo sa ilalim na kanyang kama. Napaisip ito at nagtaka kung bakit naman magkakaroon ng babae doon sa ilalim ng kanyang higaan at mang-istorbo pa ito sa kalaliman ng gabi. Ilang sandali lang ay may napansin ng itim na bagay si Ben na nagmumula sa ilalim ng kanyang kama. Itim na likido ito na umaagos, nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakikita. Habang umaagos ang itim na likido ay nahinto rin ang iyak na kanyang naririnig. Natatakot man ay sinubukan pa rin tignan ni Ben ang ilalim ng kanyang higaan upang alamin kung saan nagmumula ang umaagos at napakaitim na likido. Hindi inaasahan ni Ben ang kanyang makikita sa ilalim ng kanyang kama. Isa na yata ito sa hinding-hindi niya makakalimutan sa tanan ng kanyang buhay. Tumambad kasi dito ang isang babaeng nakahiga sa ilalim ng kanyang kama. Nakasuot ito ng itim na bestida, isang black lady, duguan ang kanyang mukha, itim ang dalawang mata na parang dinukot ang dalawa nitong mata. Kasabay nito ang pag-agos naman ng itim na likido sa kanyang katawan, na doble ang kanyang takot nang humarap ito sa kanya. Nangangatog man sa takot ay nagmadali itong lumabas sa kanyang kwarto. Halos hindi na niya mahawakan ang doorknob dahil sa sobrang kaba at takot.
habang patuloy pa rin ang pagsigaw ng Black Lady sa kanyang likod ng nakakarinding tunog. Namalayan na lang ni Ben ang kanyang sarili na nasa loob na siya ng unit ni Vincent, ang katabi niyang unit. Tulala pa rin ito sa nangyari sa loob ng kanyang unit, hindi na rin niya maalala kung paano siya nakalabas sa kanyang kwarto sa mga oras na iyon. Mabuti na lang ay magkatabi sila ng unit ni Vincent, pilit pa rin iniisip ni Ben ang mga sumunod na nangyari pero hindi na niya ito maalala. At dito nga ay nakwento ni Vincent ang mga sumunod na nangyari. Ayon sa kanya, ay may narinig siyang sigaw, at sigaw daw ito ni Ben, sigaw na natatakot. Nagmadali agad ito lumabas at kinalampag ang pintuan ng main door ng kanyang unit. Ngunit hindi raw ito bumubukas, hindi lang daw si Vincent ang nakarinig sa sigaw nito, maging ang mga kalapit na unit ay nabulabog din daw kaya tumulong na din daw sa pagbukas ng pinto, habang patuloy pa din daw ang palahaw ni Ben. Nang hindi daw mabuksan ay ipinagbigay alam na sa mga taga-homeowners para mabuksan ang pinto. Pagkabukas daw sa pinto ay nakabulagta na daw si Ben sa may hagdan at walang malay. Ikwento din ni Ben ang kanyang karanasan ng buong detalye hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon naman kay Vincent ay matagal na daw na may nagpaparamdam sa unit na tinutuluyan niya ngayon. Sa katunayan daw ay pang-anim na raw siya sa tumira sa taon lang na ito. Lahat daw ay umaalis, lahat ay pare-pareho ang dahilan nila. Ang Black Lady. Kinabukasan ay nagpasya na si Ben na umalis at lumipat na lang sa ibang unit dahil natatakot na siyang bumalik pa dito. Kinikilabutan pa din daw siya kapag nakikita niya ang kanyang higaan lalo kapag napapatingin ito sa bandang ilalim. Pakiramdam niya ay nandoon pa din ang Black Lady, nakatingin at nagmamasid at magpapakita sa kanya sa anumang oras. Kaya napagpasyahan na lang nito na lumipat sa ibang unit, buti ay pinayagan ito. Kapag hindi daw siya papayagan ay lilipat na talaga siya sa ibang subdivision at hindi na raw mababago pa ang isip niya. Matagal na nag-usap ang dalawa sa harap ng kanilang unit. Ikwento din ni Vincent ang maging karanasan na din daw niya sa kanyang unit. Ayon kay Vincent ay sanay na siya dahil maging daw siya ay pinaramdaman. Ngunit hindi naman ito nagpapakita sa kanya, nagpaparamdam lang. Noong una daw ay natakot din siya. Kalaunan ay nasanay na din siya sa mga paramdam.